siya naiwan. At kasi medyo di ko alam kung ano nangyari doon. Hindi ko siya makontak eh. So, pupuntahan ko po kasi medyo nag-aalala tayo para kay Tina At kung baka nagtatrabaho siya o baka may problema sa kanilang bahay. Check natin kung ano nangyari. Kung bakit di siya sumasagot sa ating mga reply. Baka wala lang talaga signal sa kanila kasi bundok po yung lugar nila eh. So ngayon po, ihahatid ko na mismo talaga sa kanilang lugar yung pera para sa kanyang tuition fee, para hindi na siya mahirapan magpabalik-balik dito kasi medyo may kalayuan din po kasi yung lugar nila dito sa ating sa bayan. Kanong nakaraan eh. Wala ka nung nakarang nung kahapon ba yun, isang araw? Opo. Kahapon yun, di ba? Lunes. Ay, oo nga, Monday kahapon. Saan ka nagpunta? Wala ba ditong Dito lang po. Dito ka lang? Tulog ka? Di po kami nag-alis. Dito lang talaga. Dito lang ikaw? Opo. Kala ko, di ka na maaaral at di ka na nagre-reply, di ka na Maaral pa ako. Sabi ko si Tina, hindi na yata tumapasok Nakachat ko nga si Ate Early po kanina eh. Mapunta daw siya sa daet, sa school. Yun nga, nagpunta rin siya nung kahapon. Kahapon po? Oo. Kahapon nagpunta siya. At pinapunta ko rin doon at sabi niya, ma-enroll daw siya. Pumunta na, paano na din. Sabay-sabay na sila lahat. Si Jeneline, si Arjin, si Early. Sinabay-sabay ko na kasi limited ang oras ko eh. Hindi ako pwede kung ano-anong schedule kasi. Kaya pagka agad respond agad sana. Buti naman at kala ko Hindi ka pa ba nakapag-enroll? Enroll na ako kasi magbabayad na lang. Kasi kilala ko naman yung may doon sa school. Kaya magbabayad na lang ako. So pwede pala yan yung magpa-enroll kahit wala pang tuition na binibigay yung pera. Basta po sa may may date din po na na mabigay ang din sa Mabini po. Kilala ko naman po yung may doon. Akala ko matigil na si Tina. Best friend daw po niya ng chair dance. Kilala ko po kaya okay naman po. So yun pala. Nag-aalala din nga ako, ba't sa'yo kailangan nga padait? Maghahanap ng boarding. Nalilipatan. Mag-aalala yun sila. Kala ko hindi pa nakapagbayad. Hindi pa pumadaya. Hindi pa nakapagbayad. Okay man lang pala kung naka-enroll. Magbayad lang daw sa Mabini. Sabi niya nga po sa akin ni Ate RJ, daw siya bukas, ma-enroll. Tapos sabi ko, enroll ka bukas? Tapos sabi ko, last na ata bukas. Sabi niya, pa daw, yung sa clearance at ang last. Di ko alam, parang sabay nga po matatapos ang sa Mabini. Okay lang yan, di basta-basta basta may pambayad ka. Kaya, 8.5 na yan. nakakalimutan na rin ko yung pangalan. 8.5 na ikaw nang bahala bukas. Update ko na lang po kayo. Sige, na-update nyo na lang ako ni Thank you po kung sa makatapos. nabigay kay Nagbigay niya si Ma'am Rexy. Ma'am Rexy Pogs. Tita. Salamat tita dito sa binigay niyo po. Kay Kuya, salamat po. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe si Kuya at saka i-like yung niya. Thank you po. Thank you kay God. Thank you po. Kay tita. Thank you po dito. Yun po, mga kasukay, mga kalingap. Inihatid mismo ni Kalingap Edo yung pan-tuition ni Tinay dito sa bahay nila. Kasi nag-alala din siya kasi nga po, hindi nagre-reply yung signal ay mahina ang signal dyan sa lugar nila. Kaya, syempre, mag-aalala ka kasi hindi nagre-reply. So, siya na mismo yung pumunta dyan. At yun nga po. Ang nangyari pala dyan, mga kalingap, si Tinay ay nakapagpa-enroll na siya, pero may date kung kailan babayaran yung tuition, no? Pwede pala yun, magpapa-enroll ka muna tapos saka mo ibibigay yung pan-tuition dun sa buti pwede yung ganun, mga kalingap. Kaya naka-enroll siya. So pagbalik niya ng eskwelahan ay sa kanya ibibigay yung yung tuition fee, mga kalingap. So mapalad, no? Mapalad dito si Tinay kasi tuloy-tuloy yung kanyang pag-aaral. Alam naman natin, no, kapag nag-aaral talaga,
Yung tuition, napaka-importante po yan. Kapag wala kang pan-tuition, talagang hindi ka makakapag-aral. So, mapalad sila kasi may sponsor na kagaya ni Ma'am Rexy, no, na tumulong para makapag-tuition. Itong si Tinay, mga kalingap. At syempre, sa tulong din Kalingap Edu, mga kalingap. So, yung pag nag-aaral ka talaga is kailangan yung tuition fee ay maibigay mo. Kasi kapag hindi mo na ibigay yun, hindi ka makakapagpatuloy ng pag-aaral. Tapos, so ayan no, mapalad itong si Tinay kasi meron tumutulong na sponsor dito sa kanya at tuloy-tuloy, no, sabi nga niya is gusto niya na yung mga project ay nagagawa niya. Tama yun para yung grade niya ay mas lalong tumaas, no? Kapag lahat ng project ay nagagawa ng isang estudyante, kagaya ni Tinay, no? Nagagawa niya daw lahat yung mga pinapagawa. So, dapat lang talaga kasi para mataas yung grade at saka mag-aral maigi. So, may nabanggit siya dyan dun sa inuupahan niyang bahay ay maraming yung mga kaklase niya, ay maraming mga bumibisita na mga kaklase din na hindi niya kilala. So, dapat sa mga ganyan, no, iwasan yung makipagbarkada, no? Kasi nag-estudyante, nag-aaral, iwasan, no? Kasi focus sa pag-aaral. Yung maganda yung naisip ni Kalingap Edo na pagsamasamahin silang tatlo, si Tinay, si Jeneline, at saka si Early, pagsamasamahin sa isang boarding house para daw mas yung kilala nila, yung bawat isa. Yung kisa dun sa iba-iba yung mga kasama nila, syempre mahirap din po yun, no? Mas maganda yung kilala mo yung kasama mo sa bahay. At saka, iwasan talaga yung sumama, makipagbarkada, lalo na, estudyante ka pa lang. Iwasan yun po ko sa pag-aaral kasi alam naman natin, pinapag-aral tayo, no? Kung walang nagpapaaral sa atin, hindi tayo makapag-aral. Kaya yun ang isipin natin, no? Kagaya ni Tina, yun ang iniisip niya, no? Mas tumaas pa yung kanyang grades. As naisip din ni Kalingap Edo na gusto niya i-check niya kung mataas ba yung mga grades, bumabagsak ba. Para kasi, syempre, tumutulong yung mga sponsor ay matutuwa kapag nalalaman nila na, uy, ganito mataas yung grades ng mga tinutulungan natin, yung mga beneficiary natin, yung mga scholar natin. Syempre, nakaka-proud yun sa mga sponsor dahil talagang nag-aaral maigi yung kanilang tinutulungan, no? Sana ganun lahat yung nasa isip nila, no? Yung focus talaga sa pag-aaral. Minsan may mga yung pasyal-pasyal, pero iwasan lang yung makipagbarkada, no, mga kalingap. Kasi yun po ang mahirap yung nag-aaral ka tapos napapabarkada ka, napapabayaan yung pag-aaral mo. So doon talaga nasisira yung pag-aaral. Kaya magpasalamat tayo na mayroong tumutulong na sponsor. Nandiyan si Kalingap Edo na tumutulong sa kanila para makapagpatuloy sila ng pag-aaral. So, ayan mga kalingap, no? Si Tinay ay magbabayad na siya ng tuition niya. Binigyan siya ni Kalingap Edo ng pambayad, no? Kasi second sem, kailangan magbayad talaga ng tuition. So, pag-igihan lang maigi yung pag-aaral, mag-focus, iwasan yung barkada. Kasi yung barkada talaga minsan, yun ang nakakapagdulot ng hindi maganda. Kapag napabarkada ka na at napapabayaan mo yung pag-aaral mo, yun ang hindi maganda, no, mga kalingap. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po natin suportahan Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs at syempre, suportahan po natin Kalingap Edo at ang inyong lingkod, Gandang Emmy at mga kasama ko po sa Karaba, Teacher N and Kuya Noli Vlog, suportahan po natin. So, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli. Bye-bye po.